Magandang araw mga kababayan. Masayang araw sa ating lahat mga kababayan, mga kapaps. Ngayong araw ay Lunes, June 23. Maraming salamat dahil sa patuloy na pag-iingat ng ating mahal na Panginoon Hesukristo sa atin habang tayo nagigising pa, nabibigyan pa ng buhay. Maraming salamat po. At ito mga kababayan, siguro narinig nyo na naman ito at nabasa sa mga dyaryo or sa mga mainstream media. Ito ang ating ikalawang Pangulo. Walang iba kundi si Sara Lustay, the Queen of Traveler o Vice Presidente ng Pilipinas. He is the Queen. She is the Queen. Pasyal ang pasyal. Punta na naman ng Australia mga kababayan. Hindi naman business trip ang kanyang punta roon, kundi rally mga kababayan. Sayang na binoto ko tong taong ito. Wala nang ginawa sa buhay, wala nang ginawa sa bansang Pilipinas mga kababayan. Kundi pasal rito, pasal roon. Matapos lang ang kanyang term mga kababayan, mga kapaps, ay malibot niya na ang buong mundo. Sipin mo, malibot mo ang buong mundo na wala kang binabayaran, kundi ang ginagamit mo taxes ng taong bayan. Napakasarap ang buhay, pambihira tong Sara Lustay na ito. Wala nang ginawa kundi patiko sa ating pamahalaan. Walang nang ginawa kundi magrally sa ibang bansa. Ayun, nilalangaw sila doon sa Australia. Akala niya kasi lahat na lang napupuntahan niya ay maraming mga Filipino community na nagsusupport sa kanila. Hindi naman lahat ng mga OFW o mga resident sa ibang bansa ang gusto siya. Imbis na tumulong sa ating bayan, gumawa sa bayan natin, hindi. Puro pamulitika, puro paninira sa bayan natin. Paano maging presidente ito? Kung ito ang magiging presidente ng ating bayan, kawawa ang bayan natin. Walang investors na mag-i-invest sa bayan natin. Hindi katulad ngayon sa panahon na PBBM ay maraming investors, maraming trabaho na ibigay sa ating mga kababayan. Maraming ginawa ang ating presidente. Mga business trip, ayun, pumunta ng Japan. Marami na naman nahikayat ng mga investors want to invest in our country. Kasi sabi nga doon na nabasa natin mga kababayan, number 2 tayo sa Asia economic growth sa panahon ni PBBM mga kababayan. Pero itong ating Vice Presidente, busy din po mga kababayan. Kalalakwat siya, kakalibot sa buong mundo. Walang purpose, walang kwenta kung ano klaseng Vice Presidente ito. Nakakainis at nakakapikon. Imbis na tumulong sa bayan natin, palaguin ang ating ekonomiya, i-promote ang ating bayan, ang pinopromote ay rally. Walang kakwenta-kwentang Vice Presidente. Sayang ang boto ko rito. Sayang ang campaign ko noong 2022 sa kanya. Maraming nabudol mga kababayan. Kaya sana itong ating mga kababayan naman na talagang akala mo ay marami itong ginawa ang ating busy kakalakwat siya, busy kapamamasyal sa buong mundo, mag-iikot at maglulustay ng taxes ng taong bayan mga kababayan. Huwag nyo na po iboto ito pagdating ng eleksyon. Kaya lang pag matuloy ang impeachment laban sa kanya, pag na-impeach siya, wala na siyang karapatang tumakbo kahit barangay captain. Na-impeach na siya mga kababayan.
Kaya lang, mga kababayan, 16 na abogado. Di Campanilla, 16 na abogado ang kanyang kinuha. Halatang guilty, mga kababayan. Kung ikaw ay hindi guilty, siguro kahit ilang abogado lang kukunin mo, pero hindi, 16 plus partida pa yan, mga kababayan. Halos lahat na senador, 18 senador ay kanya, mga kababayan. Pero dapat ipagdasal natin itong ating vice presidente. Busy kakakaikot sa buong mundo, mga kababayan, na magbagong isip at kausapin ng ating Panginoong Hesukristo, kanyang puso. Palamutin ang kanyang puso, mga kababayan. Aminin ang kanyang mga ginawa, aminin ang kanyang mga pagkukulang sa bansang Pilipinas, mga kababayan. Kawawa ang bayan natin pag ito maging presidente. Wala na itong gagawin kundi maghiganti sa mga taong naging kalaban niya sa politika, mga kababayan. Sa 6 na taon ng panungkulan nito ay paghihiganti lamang ang gagawin nito. So kawawa ang bayan natin. Walang investors na mamumunan sa bayan natin, hindi katulad ngayon. Maraming bansa na pupunta, si ating presidente ay busy kakaikot dahil may mga speaking engagement sa ibang bansa, mga kababayan. Pero itong busy natin, nakakainis. Wala nang ginawa. Pamaroon doon, papunta doon. Libre kasi. Aga-aga namumulitika, di ba, mga kababayan? So siya, ingat kayo, mga kababayan, sa inyong mga hanap buhay dyan sa ibang bansa, sa Asia, sa Europe, sa US. Mag-ingat kayo, mga kababayan. Mahalin nyo po ang inyong hanap buhay, kasi andyan yung pamilya nyo naghihintay sa inyo, mga kababayan. Siya, sige, ito yung maghanap buhay na naman tayo, mga kababayan. Tayo po yung naghahanap buhay bilang isang Grab driver, mga kababayan. Please like and share, comment down below, mga kababayan. Sige, bye bye. See you next video, mga kababayan. We love you all. Thank you. Bye bye.